Yung mga nagaganap sa West Philippine Sea mga kapatid, ang sabi ng mga pro-China ay pinapalala lang daw mga tol, no? Pinapalala lang daw natin ngayon yan ng media, ng pamahalaan para daw ilihis, no? Yung kinakaharap na mga problema ng mga Pilipino mga tol. Huh. Sige mga kapatid, eto isa-isahin natin, hihimay-himayin natin to ngayon. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Alright? Samahan lang ninyo ako rito mga kapatid at pag-usapan natin to. Ano nga ba yung mga kinakaharap na problema ngayon ng mga Pilipino na inililihis daw ng pamamahala kaya daw pinapalala yung mga issue sa West Philippine Sea. Sa madaling salita para sa kanila, no, para sa mga pro-China, hindi pala malala, no? Hindi malala yung mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, yung mga pambobomba ng water cannon ng China, hindi pala malala yun mga kapatid para sa kanila, no? So eto mga kapatid, pakinggan ulit natin si attorney, yan So ito naman ay ating reaksyon at commentary dahil nandirito naman tayo sa demokratikong bansa kung paano sila nakakapagsalita laban sa gobyerno. Siguro may karapatan din naman tayo mga kapatid punahin yung mga kaisipan o yung mga mentalidad na gusto nilang itanim sa atin mga kapatid, no? At ikaw bilang nanonood din dito, yan, samahan mo ko kasi baka pag nanood ka lang doon mataniman ka rin, no? Mataniman ka rin. So, wag na natin patagalin pa mga kapatid, no? Panoorin na natin 'to. Ay, pakinggan lang pala. Naniniwala ang dating opisyal ng Malacanang na ang pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng bansa at China ay paglihis sa tunay na problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa araw-araw na di kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon. Ang tindi, di ba mga kapatid? Di ba? Yung sabi daw nung dating opisyal ng Malacanang, alam niyo na ako sino, si Spokes, no? Si dating Spokes mga kapatid. No, yung pagpapalala daw sa issue sa West Philippine Sea ay ginagamit daw ng pamahalaan para ilihis yung mga kinakaharap na mga problema ng ating bansa daw na hindi kayang solusyonan ngayon ng ating pamahalaan. Alam naman natin mga kapatid na bukod dito sa West Philippine Sea, marami talagang kinakaharap na problema mga tol yung ating gobyerno. At etong problema naman na to mga tol ay hindi na bago sa atin. Ibig sabihin, etong mga problema na to ay hindi nag-exist lang nung pagpasok ni PBBM, kahit naman nung nakaraang administrasyon mga tol, problema na to eh. Natapos nila yung 6 na taon, na solusyonan ba nila? Hindi rin naman bakit kung makapagpasa sila ng problema sa pamahalaan ngayon, kaala mo naman kakasulpot lang nitong problema na to. Di ba patagal ng problema to ng mga Pilipino eh. Di ba? Sabihin mo nga sa akin mga tol, kung etong kagutuman, kawalan ng trabaho, di ba, kakulangan o baba ng sweldo mga tol, eto ba'y mga bagong labas lang? Mga bagong sulpot lang ba to na problema ng Pilipinas? Problema na yan nung mga nakaraang administrasyon pa, hindi rin naman nila na solusyonan, di ba? So ngayon, bakit parang lahat ng sisi nila sa gobyerno natin ngayon, di ba? So balikan natin mga kapatid yung sinabi ng bansa at China ay paglihis sa tunay na problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa araw-araw na di kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon. Dina-downplay nila yung mga issue sa West Philippine Sea dahil daw nililihis lang daw, di ba? So tuloy natin. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Well, ang tingin ko kasi hindi nga malutas ng administrasyon yung problema ng mataas na presyo ng bilihin. Teka, nalutas ba yan ni nalutas ba yan ni Mau Diggs? Nalutas ba yan? Ha? Nalutas ba? Nalutas ba yan ng mga nakaraang administrasyon pa, mga nauna pa sa kanya? 'Di ba? 6 years din naman yan mga tol. Nalutas ba? Kahit nung panahon naman ni Duterte, ang daming nagrereklamong mababa sweldo, mataas ang mga bilihin, na dagdagan yung utang natin, o baka nakalimutan nila yon mga tol, di ba? At ang sisi talaga nila ngayon, lahat sa bagong administrasyon ngayon. Well, ganito naman talaga sa mundo ng politika mga kapatid, di ba? 2 years pa lang si Bongbong Marcos, akala mo naman lahat ng mga problema to bagong-bago lang. Napakaunlad ba ng Pilipinas dati at nung umupo si PBBM, biglang nagsilitawan to mga problema na to? Matagal na yung mga yan eh. Nasanay na nga yung karamihan dyan eh. Ito kasi hindi nga malutas ng administrasyon yung problema ng mataas na presyo ng bilihin,
yung kawalan ng trabaho at saka yung mababang sahod. Oh, so nung panahon ni Digong, mga kapatid, lahat ng Pilipino may trabaho. Ganon. Tapos nung biglang pumasok si PBBM, ang daming nawalan ng trabaho. Ganon. Tapos hindi na malutas ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Ganon ang ano nila, mga kapatid. Ang ganon na parang pasa nila. Kaya ang ginagawa nila, linilihis nilang issue, pinaiinit nila itong WPS. Ito ang tugon ni dating former Pinaiinit lang daw yung WPS, mga kapatid. No? Buong mundo nababalita na to, mga tol. Marami tayo mga otoridad o nasa PCG natin, Navy, ang nasusugatan na dahil sa pambobomba ng water cannon ng China. Pinaiinit pa daw. Pinaiinit lang daw natin, mga tol. Ayan mga tol, kasi kaya dapat nakikinig ka ng mga reaksyon natin, no? Para hindi ka mapapaniwala agad, mga tol, no? presidential spokesperson at international law expert Attorney Harry Roque sa Well, ang abogado naman talaga, mga kapatid, basta kung sino yung hahawakan mo, yun talaga ipagtatanggol mo kahit na matindi na ebidensya, talagang gagawa ka ng paraan para mabaliktad eh. Ganun naman talaga yung ibang abogado eh, di ba? tuloy na pagtaas ng tensyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Nito nakarang araw ay nagbanta ang China sa posibleng kahihinat ng sitwasyon matapos ang panibagong water cannon attack sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni Roque, imbis na kalabanin ng China ay dapat gamitin ito upang mas magkaroon ng maraming pagkain ng mga Pilipino at palakasin ang ekonomiya ng bansa. So imbis daw na i-claim natin at ipagpilitan natin, mga tol, yung claim natin dito sa West Philippine Sea, kasi actually mali yung term niya, no? Imbis na kalabanin daw ang China, hindi natin kinakalaban ang China, mga tol. Buti pa tayo alam natin hindi natin kinakalaban, hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Kahit yung DND Secretary, kahit yung mga PCG o si BBM mismo, ang lagi nilang sinasagot, hindi tayo nakikipag-away sa China, no? Ginagawa lang natin yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea kasi pasok yun sa EEZ natin. Hindi natin siya kinakalaban, mga tol. 'Di ba? Ganon sila manlinlang no. Imbis na kalabanin ng China, 'di ba? Dapat daw gamitin na lang 'to para makatulong pagparami ng pagkain natin. So ano na 'yon? Hayaan na lang natin sila kubgubin na lahat ng ano natin diyan, soberanya natin, yung EEZ natin, yung mga isla natin, yung mga karagatan natin diyan, mga tol, hayaan na lang daw para may makain tayo, ganon. Yung mga mamamayan nga nila doon, mga kapatid, yung iba maraming walang makain tapos iintindihin pa ba nila tayo, mga tol? Kaya nga nila kinukuha yung mga isda natin diyan para sa mga mamamayan nila Tapos pamparami ng pagkain natin. Huwag kayong magpapaloko mga tol, no? Upang mas magkaroon ng maraming pagkain ng mga Pilipino at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Naku. Sa mga nakaraang survey ng Octa Research Group, pangunahing concern ng mga Pilipino ay ang pagtugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng basic goods and services. O mga tol, eto ginagamit kasi nila to, mga kapatid. Kailan lang naglabas ng balita, mga tol, na marami ang magsasarang negosyo sa Canada. Mga tol, kumpara mo yung ekonomiya ng Canada sa Pilipinas, di hamak na mas advanced talaga yung Canada. Pero kahit yung mga mayayamang bansa, nakakaranas din, mga tol, ng krisis, nakakaranas din ng kahirapan. Ano pa kaya dito, mga tol, sa Pilipinas? At sa katulad nga nung sinabi natin kanina, na hindi naman bago tong mga problema na to Kahit yung panahon ni Digong, mga tol, existido na tong mga problema na to Kinakaharap na to ng mga Pilipino, mga tol. 'Di ba? Sino sa inyo yung mayaman dati nung panahon ni Digong tapos mahirap na ngayon? Kasalanan nyo na yun. 'Di ba? 3 naman sa bawat 4 na Pilipino ang hindi kontento sa ginagawang hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sa kabilang banda, muling yung inflation na yon, mga tol. Aralin ninyo kung bakit. Bakit nagkakaroon ng inflation ng buong mundo? Hindi lang Pilipinas buong mundo to, mga tol. No? Buong mundo yan. Baka naman nakatutok lang kayo sa Pilipinas. Bakit ang Pilipinas tumataas ang inflation? O bakit silipin nyo rin yung ibang bansa, mga tol? Kung yung mga mayayamang bansa hindi nga nakakaligtas sa inflation Tayo pa? Diba? Tayo pa? O kasalanan pa rin niyang administrasyon? Yun ang itinatatak nila sa isip natin. Bakit nung panahon ni Digong mababa inflation?
O di ba ibalik mo lang sa kanila yun eh. Bakit nung panahon ni Digong mga tol, mayaman ang Pilipinas? Ha? Ay nako naman talaga. Inate ni Roque na aasa lamang sa wala ang Pilipinas sa Estados Unidos sakaling tuluyang pumutok ang giyera sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Talagang pinaiinit natin para makisali sa gulong mga Amerikano. Ang mga Amerikano naman, dahil meron na silang dalawang gera na sinusuportahan dyan sa Ukraine at sa gitnang silangan, ayaw nila ng pangatlo. Kaya Naging biglang tagapagsalita ng Amerika. Biglang naging spokesperson ng Amerika. Balikan natin yung pagkakasabi niya mga tol ha. sinusuportahan dyan sa Ukraine at sa gitnang silangan, ayaw nila ng pangatlo. Kaya mabibigo na naman tayo. Sabi niya dahil nga daw meron ng dalawang gera ang Amerika, ayaw na nila ng pangatlo. Biglang naging spokesperson. Biglang naging spokesperson mga kapatid ng Amerika. Parang kumbaga kung makapagsalita, kala mo talaga pinadala ng Amerika. Ayaw na daw nila ng pangatlo mga tol. biglang naging pangatlo, biglang naging tagapagsalita ng Amerika mga tol. At sa gitnang silangan, ayaw nila ng pangatlo. Kaya mabibigo na naman tayo. Ulitin ko lang po, sa Amerika kasi may saligang batas sila na sinusunod. Hindi gaya dito sa Pilipinos na binabaliwala ang saligang batas. No? At doon po sa Amerika, ang ginagawa nila ay bago sila pwedeng pumasok sa isang giyera, kinakailangan ng congressional authority. At sa tingin ko po, dahil ang Amerika at China ay pinakamalaking merkado at pinakamalaking pinagkakautangan ng isa't isa, malabo po na makipaggera ang mga Amerikano sa mga Chino dahil lang sa Pilipinas, sa mga bato-batong pinag-aagawan at saka isang bulok na barko. Kaugnay nito, iginate ni Roque. Kita mo paano magsalita to mga tol no? Akala mo talaga tagapagsalita ng Amerika mga kapatid no? Kaya na dapat magdesisyon ng bansa kung nais ba nating galitin ng China o maging kaibigan ang isa't isa. Isa naman ang... Naku. Mga bingi ata to mga to, kaya mga bulag ata to mga to no? unang term pa lang, unang upo pa lang mga kapatid, o unang mga buwan o linggo pa lang ni PBBM mga kapatid, isa na sa mga bansang pinuntahan niya, China. No? May picture pa nga, may video pa nga siya kung paano siya nakipag-usap di ba? Kasi gusto nating ipagpatuloy yung pakikipagkaibigan natin sa kanila. Kaso ang problema mga tol, paano ka makikipagkaibigan sa isang bansa na inaagaw lahat ng sayo? O di ba? Kahit ikaw o kung normal kang tao mga kapatid, papayag ka kaibigan mo pero bigla-bigla na lang papasok sa bahay mo, kukunin lahat ng nasayo. Yung West Philippine Sea, sabihin na lang natin ref mo yan. Papasok na lang bigla yung mga kaibigan mo tapos lahat ng laman ng ref mo kukunin niya. O kaya yung bakuran mo, lahat ng pananim doon, o kaya pinagbabawalan kanya magtanim sa bakuran mo, sinasabi niya kanya yon. Tapos sasabihin mong kaibigan mo, di ba nakikipagkaibigan tayo sa kanila, tuloy-tuloy pa rin naman mga tol yung ating patuloy yung ginagawa nating diplomatic protest, ginagawa natin yung pakikipag-usap natin mga kapatid. Pero wala talaga silang kwenta kausap at hindi sila tumutupad sa mga napag-usapan, di ba? Ito ang nangyari nga di ba? Kaibigan ba ang turing nila sa atin? Di ba? Tayo hindi pumapalag, di ba? Tayong hindi gumagante sa kung ano man ang ginagawa nila, di ba? Ewan ko ba rito sa mga to? Niya sa dahilan ng pangaharas ng China sa resupply mission sa BRP Sierra Madre ay ang pagdadala umano ng construction materials. Kita mo ang dahilan daw ng pambobomba ng water cannon sa ating mga bangka ay yung pagdadala daw natin ng mga construction materials. Sige, tignan natin ngayon kung anong sasabihin ng mga pro-China mga tol. Supply mission sa BRP Sierra Madre ay ang pagdadala umano ng construction materials. Sa huli, nais naman ni Roque na linawin ng pamahalaan ng dahilan kung bakit isinadsad ang naturang Navy ship sa Ayungin Shoal. Kailangan ba natin magpaliwanag sa China kung bakit tayo merong BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal? Kung magtatayo ba tayo ng permanent shelter doon sa Ayungin Shoal, kailangan ba natin i-explain at linawin sa China kung bakit mga tol? So sa madaling salita, para kay abogadong to, kailangan natin mag-explain sa China kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin ngayon. So ibig sabihin mga tol, alam na alam nila at para sa kanila mga kapatid, etong BRP Sierra Madre ay nasa loob ng teritoryo nga ng China mga tol.
So para sa kanila, sa China nga talaga lahat yan mga tol. Napakalinaw naman, 'di ba? Ayon sa UNCLOS, 'di ba? Pasok 'yan sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone. So kung ano man ang ginagawa natin dito sa loob ng ating EEZ, dapat wala nang pakialam doon ng China, 'di ba? So ngayon kaya daw binobomba tayo ng water cannon dahil naghahatid tayo ng mga construction materials. Yung ba 'yon? Balikan nga natin ulit mga tol. Dadala umano ng construction materials. Sa huli, nais naman ni Roque na linawin ng pamahalaan. Ayan, sabi sa huli nais daw linawin ni Roque ng pamahalaan kung bakit daw nakasadsad ang BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. O, tingnan nyo, pakinggan nyo. Ang dahilan kung bakit isinadsad ang naturang Navy ship sa Ayungin Shoal. Diba? Panahon pa ni Erap yun nung isinadsad yun. Dahil ngayon na itugon ng ating pamahalaan mga kapatid dahil sa patuloy na pagsakop ng China sa mga isla natin mga tol. 'Di ba? Oh, ilang presidente na yung dumaan? Si Pinoy sumunod mga tol. O si Gloria pala muna, 'di ba? Pagkatapos ni Erap si Gloria. Andiyan dyan na yung BRP Sierra Madre mga tol. O si Pinoy. 'Di ba? Scarborough nakuha ng China yan mga kapatid. Nitong 2012 nagkaroon ng standoff diyan. Si Pinoy gumawa ng aksyon. Hindi ko akalain mga kapatid darating ang panahon na pupurihin ko si Pinoy. Hindi ko akalain mga tol, sa totoo lang. Dahil etong papalapin ng eleksyon na iinis ako sa mga dilawan. Pero hindi ko akalain darating ang panahon, pupurihin ko si Pinoy. At salamat na lang dahil noong 2014, nag-submit sila ng reklamo dun sa Daheg, sa Permanent Court of Arbitration. At yun nga, napanalunan natin mga kapatid, napawalang bisa yung claim ng China. Napawalang bisa ng international, 'di ba? Law ng Permanent Court of Arbitration. 2016 lumabas 'yon. Nanalo tayo mga kapatid o dahil kay Pinoy 'yon. Tapos anong ginawa ni Digong, 'di ba? Binalewala. Ngayon ang gusto ni Roque linawin ng pamahalaan kung bakit nakasadsad doon ng BRP Sierra Madre. Ay naku po. Masyado kayong matatalino lahat mga tol para sa akin. Lalo-lalo na sa mga nakakaintindi ng sitwasyon ngayon, no? At hindi ginogoyo ang mga tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Oh, para sa Diyos daw at sa Pilipinas niyang mahal. Para sa Pilipinas niyang mahal. Willing nga kayong ipamigay ang mga teritoryo natin para sa China eh. Well anyway, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.